Mapagpalang araw po sa inyo. At ako po si Elijah V. Loyola at ang pangalan po ng aking tatay ay si Luis Loyola at aka Jack the Buhawe. At nung mga nakaraang araw po, sumakit po ang aking tiyan. Narinig ko na lang po na papapray po natin kay Brother Willie sa kanya pong Bible program. At sa bilang pong 1 to 10, 8 po ang sakit ng aking tiyan. 8. Dumaan po sa 3 at tuluyang na pong nawala. At nakakapaglaro na po ako at nakakapagtalon. At maraming salamat po kay Diyos Ama, kay Jesus po at kay Brother Willie dahil po naging instrumento po ng Diyos at kung lolobin po ng Diyos na makapunta po kami sa Bulacan upang magsama-sama. Amen. Magandang araw po sa inyo. Bye! Good morning po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay Linggo ng umaga, August 17, 2025. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Ito po'y tuwing linggo ng alas 9 ng umaga at kapag ka naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor, na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang tayo po'y palaging ma-notify pagka meron tayong may mga bago tayong upload na videos at meron tayong mga live streaming. Paki-share niyo po ang link ng ating video sa atin pong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po'y ating makasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Shout out po sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Hindi ko na po kayo iisa-isahin na. Binabati natin lahat ng mga nasa abroad, lahat ng mga nasa Pilipinas. Nakasama po natin ngayong umaga dito sa ating Bible study. Tayo po ay agad na pong mag-umpisa sa ating paksa na ipagpapatuloy po nating talakayin ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas na hindi naunawaan ni Eli Soriano ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa, mga kapatid, na atin pong ipagpapatuloy
na atin pong talakayin. Naumpisahan na po natin noong nakaraang linggo itong paksang ito at atin pong balikan mga kapatid yung ilang mga mahalagang mga punto na atin na pong natalakay noong nakaraang linggo. Dito po sa paksang ito mga kapatid, naintindihan natin na yung pagbibigay ng isang tao kay Satanas, yan nga po kasing pagbibigay ng isang tao kay Satanas, ito po ay ginamit na panakot ni Brad Eli sa mga miyembro sa MCGI. Kaya hanggang ngayon po may mga miyembro sa MCGI na mga exiter na sila po ay nangingilag pa rin sa akin, iwas pa rin sa akin kasi dahil tumatak sa isip nila na ako ibinigay kay Satanas. Yan nga po yung nangyari noong October ng 2009 sa may Araneta Coliseum. May malaking pagtitipon doon na ginanap ang MCGI sa Araneta Coliseum at doon po ay ginawa yung pagbibigay kay Satanas. Ibinigay ako kay Satanas at doon nga nagsalita si Brad Eli na ako ay wala ng kaligtasan. Ako ay masamang tao. Ako ay dapat iwasan. Huwag nang kakausapin. Kahit ako'y masalubong, wag akong kikibuin. Pag ako'y pumunta sa mga bahay, kahit mga kamag-anak ko pa yung puntahan ko, hindi ako pwedeng tanggapin. Ganun po mga kapatid. Yung ipinahayag noong 2009. May mga exiter na sa MCGI, dala pa rin nila yon. Kaya nga nung tayo nag-andiyaya rito nung nakaraang June 12 ng get-together ng mga exiters ng mga MCGI, mayroong mga dapat sana'y pupunta ay hindi natuloy kasi may mga nakausap sila. Kasi nagkakayayaan sila, punta tayo sa Bulacan, doon sa Baliwag. May get-together ng mga MCGI. Si Brad Willie ang nag-iimbita. Yung mga papunta na sana, napigilan. Ang sabi noong mga nakausap, ba tayo pupunta doon sa Bulacan? Si Willie Santiago ibinigay kay Satanas ni Brad Eli. Ayun. Yun po yung nakarating sa akin na ganun pa rin ang kaisipan, ganun pa rin ang mentalidad ng ibang mga exiter na sa MCGI. Pero naniniwala pa rin sila sa sinabi ni Brad Eli na ako masamang tao, ibinigay kay Satanas, wala ng kaligtasan. O ngayon, sa ating nakaraang paglilingkod ng paksang ito, naintindihan po natin mga kapatid, mga ka-Bible study, na talagang sa Biblia, may mababasang pagbibigay kay Satanas ng mga tao. At ito'y ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sa unang Timoteo 1:19 hanggang 20, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Dito po, mababasa natin mga kapatid, mga ka-Bible study, na si Apostol Pablo, noong panahon niya, nung siya nasa lupa, may mga kaanib sa iglesia, ano ginawa ng Apostol Pablo? Ibinigay niya kay Satanas. Sino po sila? Sina Himeneo at Alejandro. Ano dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Kanginong karapatan po ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Yan po'y karapatan ng isang apostol, kagaya ni Apostol Pablo. Amen.
Maliwanag po sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at sa YouTube. Si Apostol Pablo, ibinigay niya kay Satanas itong mga nabumusong na sina Himeneo at Alejandro. Karapatan po iyon ng isang apostol. Sa Biblia po, maraming apostol si Jesus Christ. Pero si Apostol Pablo lamang po ang gumawa ng ganito. Ang magbigay ng tao kay Satanas. Maliwanag po ba yan sa ating mga ka-Bible study? 41 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study ngayong umaga. Facebook Live po 9 ang ating mga ka-Bible study. Ang tanong natin, si Brad Eli po ba'y apostol? Hindi. May karapatan po ba si Brad Eli na magbigay ng isang tao kay Satanas? Wala. Kasi ang apostol, Pablo, ang may karapatang magbigay ng isang tao kay Satanas. Ang apostol po sa Biblia, mga kapatid, mga ka-Bible study, nakakita kay Jesus Christ. Unang Korinto 9:1, sabi ng Apostol Pablo, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin. O yan po yung katangian ng isang apostol. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Si Brad Eli naman ang nakita lang si Nicolas Perez. Tama po ba, mga kapatid, mga ka-Bible study? Kaya pasado si Apostol Pablo na maging apostol kasi nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba yan? Tapos, pagka ikaw ay apostol, mayroong mga tanda ng pagiging apostol. Basahin natin, balikan natin ang 2 Korinto 12 at 12. Ito po ang nakasulat naman. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Si Apostol Pablo po, ano po yung ating makikita na mga palatandaan na siya nga po'y apostol? Apostol ng Panginoong Jesucristo. Pagka apostol, nandyan po yung mga tanda, mga kababalaghan, at mga gawang makapangyarihan. Bilang apostol, nakapagpapagaling ng may sakit. Amen. Nakapagpapalayas ng masamang espiritu. Amen. Si Brad Eli po ba'y merong ganon? Meron ba kayong nakita kay Brad Eli na may sakit pinagaling? O yung may sakit ang tinuro ni Brad Eli uminom ng ihi para gumaling? Yung may masamang espiritu, pagka apostol, kayang palayasin yung masamang espiritu. Nung si Brad Eli nga po'y tinatawag para palayasin yung masamang espiritu doon sa babaeng nagwawala sa pasalamatan, sigaw na sigaw, hinuhubad yung damit. Sabi ni Brad Eli doon sa sumundo sa kanya, ba't ako? Kung sa akin lumipat yun. Takot si Brad Eli sa masamang espiritu. Ayun. Kaya yung ginawa ni Brad Eli na ako'y ibigay kay Satanas, yun po ay usurpation of authority. Kaso yun no? Kasi wala kang karapatan para gawin iyon. Naintindihan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kaya yung ako ibinigay kay Satanas noong 2009, pinagtatawanan ko lang po yun, mga kapatid. Bakit? Alam kong
Walang bisa yun eh. Hindi ho tumalab sa akin yun kasi walang karapatan si Brad Eli para magbigay ng isang tao kay Satanas sapagkat yun po'y karapatan na ibinigay sa apostol. Sinong apostol? Si Apostol Pablo. Amen. Meron kasing mga exiters ngayon sa MCGI, mga usap ko, nakipag-chat sa akin. Brad Willie, binigay na kami kay Satanas. Sabi ko, wag yung masinin yun. Wag kayong mag-alala at wala namang karapatan yung nagsasabi niyan. Si Brad Eli nga kakoy, walang karapatan eh. Si KDR pa ang may karapatan. Ayun, kahit pa paano po yung mga nakausap ko napayapa ang kalooban. Sige kako, para wag kayong mabahala. Ipapaksa ko yan. Kaya nga yan ay aking pinaksa. Bagamat ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, mga way back 2010, 2011, naipaksa ko na po ito noong araw kaya lang yung aking mga videos sa YouTube, Facebook na ipatanggal. Ngayon, dahil ito kailangang mapakinggan ng mga exiters na sinasabihang ibinigay kay Satanas, kaya ito po ngayon aking binalikan mga kapatid. Ngayon, si Apostol Pablo doon sa Korinto, dahil meron nung gumagawa ng pakikiapid, nakipagrelasyon sa asawa ng kanyang tatay. Unang Korinto 5:1-5, mababasa po yan. Ang mga taga-Korinto hindi umaksyon. Hinayaan lang nila. Kahit alam ng mga nasa Korinto na mayroong kasamahan sila gumagawa ng pakikiapid. Incest, kasi ang naging karelasyon ni asawa ng kanyang tatay, madrasta, stepmother. Ano po ang ginawa ng Apostol Pablo? Sabi niya sa talatang 5, unang Korinto 5:5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Dahil hindi umaksyon ng mga nasa Korinto, si Apostol Pablo ang umaksyon. Ano ang aksyon na ginawa ng Apostol Pablo? Yung gumagawa ng pakikiapid sa Korinto, sa asawa ng kanyang ama. Ibinigay niya kay Satanas. Nagkakaintindihan po. Tapos, doon po sa 5:13 ng unang Korinto, sinabihan ng Apostol Pablo yung mga nasa Korinto na yung kanyang ibinigay kay Satanas, yun ay dapat nilang itiwalag. Tatapot sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Yung sinasabi nitong alisin ng masamang tao, itiwalag. Doon po sa salin ng magandang balita, Biblia, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. O kaya dito po mga kapatid, mga ka-Bible study, maliwanag po sa mga talatang binasa natin, ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas, karapatan ng Apostol Pablo yan, nawala kay Brad Eli Soriano. Paano po yung patay na si Brad Eli? Saan na ibigay si Brad Eli ayon sa Biblia? Hindi naman po kasi yan ang paksa ko no? Pag yan po kasi ay sasagutin ko ngayon, ano yung aking paksa? Madadivert. Madadivert. Kaya abangan nyo na lang po, Jesse Bautista, sa darating na Martes, Huwebes, yung panggabi ko na Bible study, doon ko po sagutin, Kasi pagka po susundan ko na yung tanong ninyo, iiwan ko itong paksa na to, mapupunta na po dyan. Alam nyo, pagdating sa ganyan, mayroong mga iba, ayaw daw nila na humatol. Bahala na raw ang Diyos kay Brad Eli.
Sabi ko, meron ka akong nasa Biblia, ang mga bagay na lihim, sa Diyos yun. Pero ang mga bagay na hayag, sa atin. Sabi ko, hayag naman ka ako yung mga tinuro ni Brad Eli na mali. Hayag naman yung mga maling ginawa ni Brad Eli. Kagaya ng Area 52 na yon. Nagtayo ng nightclub sa Brazil. Nagbenta ng alak. Kinonsinti yung paglalasing. Sabi ko, hayag sa atin yan. Pwede nating hatulan. Amen. Amen po sa mga kapatid, mga ka-Bible study. Hayag sa atin na may mga maling itinuro si Brad Eli. Kagaya nung tinuro ni Brad Eli na hindi naman daw mababasa sa Bibliang nagpakasal itong sina Jose at Maria. Kaya sa mga miyembro ni Brad Eli sa MCGI, kinukonsinti yung pagsasama noong mga lalaki at babae na hindi naman kasal. Kasi ang pinagbatayan ni Brad Eli, itong sina Jose at Maria, hindi naman mababasang nagpakasal. Samantalang mababasa naman sa Biblia nagpakasal. Di maling turo yun. Ngayon, sa Martes ko na lang po sagutin yung tinatanong ni Jesse Bautista. Kasi ang ating talagang concern, yung ating topic, pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Pinapatunayan ko lang po sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, na walang karapatan si Brad Eli para gawin iyon. Kaya nung yan po'y gawin noong October ng 2009, na ako ay doon sa Araneta Coliseum, idineklara na ibinibigay kay Satanas. Nako, nagpalakpakan pa yung mga galit sa akin, no, Brad Ray. Talagang nagyakapan pa at talagang may lumulundag pa sa tuwa. Talagang doon sila sa stage at nagyayakapan yung mga MIC at may mga nagha-high five pa. Talagang isinelebrate po nila yung okasyon na yon na ako ibinigay kay Satanas. Meron naman daw po doon sa Araneta, tahimik lang, kumbaga naninimbang. Yun nga yung mga nakausap po ng mga nakaraan. Brad Willie, alam namin yung tungkol sa Araneta Coliseum. Alam namin yung binigay kay Satanas at talaga may mga natuwa doon. Pero kami tahimik lang. Kasi hindi pa namin napapakinggan yung panig mo. At salamat sa Diyos, ngayon alam na namin dahil nga dinig na nila nung ako'y mag-guest doon sa ibang mga programa ng mga exiters. Nakumpirma nila na talagang napolitika ka, Brother Willie. Yan ang kanilang naging assessment. Talaga kang matindi politika sa MCGI. Siyempre, ikaw ang nakikita na banta. Threat doon sa posisyon ng magtsuhin. Siyempre, yung MCGI, negosyong iglesia yan Diba? Ba't naman sila papayag na ikaw ang sumira sa negosyo nila? Ayun. Kaya yung mga exiter na bukas naman ang mga isip, naintindihan nila yung totoong pangyayari. Ngayon, yung pagbibigay ng isang tao kay Satanas, mababasa yan na ginawa ng Apostol Pablo. Sinulat ng Apostol Pablo yung ginawa niyang pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Ngayon, hindi naunawaan niya ni Brad Eli kung ano talaga ang kahulugan niyan. Kung ano ba ang talagang motibo ng Apostol Pablo ng pagbibigay ng tao kay Satanas. Ngayon, bakit hindi tayo nagugulat, hindi tayo nagtataka na hindi naunawaan niya ni Brad Eli? Kasi si Apostol Pedro naman po ang may sabi. Ikalawang Pedro 3:15 hanggang 16. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Ang Apostol Pedro, kinikilala niya si Pablo bilang isang apostol din.
Kapwa niya apostol. At ang apostol Pablo ay mayroong karunungan na bigay ng Diyos. Amen. Ngayon, sumulat ang apostol Pablo dito sa mga kapatid na sinulatan din ng apostol Pedro. Ngayon, ano sabi ng apostol Pedro sa mga sulat ng apostol Pablo? Tuloy. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yun palang mga sulat ng apostol Pablo. Apostol Pedro na mismo ang nagsasabi, aminado. Sa mga sulat ng apostol Pablo, may ilang bagay doon na mahirap unawain. Kahit ang apostol Pedro nahirapan na maunawaan yung mga sulat ng apostol Pablo. Si Brad Eli pa makaunawa. Naloko na. Ha? Nakuha niyo po yung punto, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Apostol Pedro nga, meron ding karunungan na bigay ng Diyos. Nung basahin ng mga sulat ng Apostol Pablo, umamin siya na may ilang bagay doon na mahirap unawain. Si Brad Eli pang makaunawa sa mga sulat ng Apostol Pablo. O kaya nga si Brad Eli, dahil hindi niya naunawaan ng mga sulat ng Apostol Pablo, ang sinasabi nila ni Brad Eli, mali si Pablo. Mali daw si Apostol Pablo noong sabihin niya na tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap. Unang Tesalonica 4:16-17, yung sa rapture. Kasi ang sinulat ng Apostol Pablo, tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap. Yung mga patay na bubuhay maguli. Bakit isinama ni Apostol Pablo yung sarili niya sa mga nabubuhay na natitirang aagawin? Hello? Kaya ang konklusyon ni Brad Eli, mali si Apostol Pablo at itutuwid ng kapatid na Eli Soriano. Naloko na. Hindi naunawaan ni Brad Eli na tama yung sulat ng Apostol Pablo na yon. Bakit? Sa ibang ko na lang ipaglilingkod at hahaba lang tayo. Pinapakita ko lang na may mga sulat ng Apostol Pablo mahirap maunawaan. Kasama si Brad Eli dun sa hindi nakaunawa sa mga sulat ng Apostol Pablo. Ano ginagawa ngayon ng mga hindi nakakaunawa? Balikan natin, 2 Pedro 3:16. Ito ginagawa. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito. Na dooy may ilang bagay na mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalamat ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Yung mga hindi nakakaunawa sa mga sulat ng Apostol Pablo, ano ginagawa na lang? Isinisinsay na lang. Noong mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Talagang intentional, minamali na lang nila, mga kapatid. Ngayon, anong klaseng mga tao? Yung mga walang unawa. Hindi nauunawaan yung mga nakasulat sa Biblia, lalo po sa mga sinulat ng Apostol Pablo. Isaias 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanyang pakinabang. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pagka ang pastor, tagapagturo, walang unawa, hindi nakakaunawa, asong matatakaw yun.
Walang kabusugan, kailanman. Walang kabusugan sa pakinabang. Ang hanap ay pakinabang at hindi sila nakukontento, hindi nabubusog. Mayaman na, nagpapakayaman pa. Di ba talagang yun ang ginagawa, pagpapayaman? Kahit na mayaman na gusto yumaman pa ng yumaman. Ang pinapahirapan naman ng mga miyembro. Natandaan ko nung araw, sabi ni Brad Eli, dapat pagka mayaman na yung pastor, tigil na ang pag-aabuloy. Natandaan niyo yung Brad Ray. Sabi ni Brad Eli, di ba, no? Pagka ikaw mayaman na yung pastor, hindi na dapat inaabuluyan yan. Kasi nakakahiya ka Nakatira ka sa mansyon, tapos ang nag-aabulo sa'yo, nakatira sa barong-barong. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo niyan? Hello? Kung yan po ay natatandaan nyo, sabi ni Brad Eli, pagka daw mayaman na siya, diba, sasabihin niya, tigil na abulo yan Noong araw, sinasabi ni Brad Eli yan, pagka mayaman na ako, mayaman na rin ang iglesia, tigil na abulo yan. Pero ano po ang nangyari? Si Brad Eli, nung nasa Brazil, nagpayaman ng husto, pero tuloy-tuloy pa rin ang pangungulekta. Tama po. Namatay na si Brad Eli, pumalit si KDR, tuloy-tuloy pa rin ang pangungulekta, kahit mayaman na si KDR. Kasi nung ko pa sinabi sa inyo, yan hindi lang kayo naniwala sa akin. Sabi ko sa inyo, pasok sa top 10 richest Filipino preacher, yung magtsuhin na yan. Sinabi ko na sa inyo yan dati, di ba? Tapos ang sinabi lang ni Brad Eli, yung Ekang Willie Sintago na yan, naniniwala doon sa isang website na naninira lang sa amin. Sabi ko, kung naninira sa inyo yung website, ba't di nyo inaksyonan? Di ba? Ba't hindi nyo dinimanda ng paninira? Tama po. Nung mamatay si Brad Eli, napatunayan naman talaga na si Brad Eli, bilyonaryo. Bilyonaryong pastor si Brad Eli. Bakit? $80 million yung kanyang net worth. Pagka yun kinonvert mo sa peso, papasok na mga 4 billion. 4 billion pesos ang kayamanan ni Brad Eli. Ngayon si KDR, dahil wala na si Brad Eli, siya ngayon ang leader. Di ba sinasabi rin naman bilyonaryo na rin si KDR? Tapos tuloy-tuloy pa rin ng panghihingi. Di asong walang kabusugan. Asong matatakaw, pastor na walang unawa. Ang habuli pakinabang. Katunayan po na talagang sa pakinabang yung mga pastor na yan na walang unawa. Ezekiel 33:31. Ito mababasa natin. At dumating sa iyo nawari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Pansinin po ninyo, ang talagang lumalabas sa bibig nila, pag-ibig. Si KDR, 4 na taon ng paksa yung pag-ibig. Tama po. Di ba paboritong paksa ni KDR yung pag-ibig? Meron pa mosa-mosa, di ba? Ganyan, pag-ibig, pag-ibig. Sakto po yung nakasulat sapagkat sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Nagsasalita, pag-ibig, nagtuturo pag-ibig. Kaya lang, sa bibig lang yon. Di mo makita sa gawa. Ang nasa puso talaga nila ay pakinabang. Pakinabangan yung mga miyembro. Tama po. Nawala mga Bible expositions, pinalit?
concert. Sabi nung isang kanilang manggagawa, mga kapatid, hindi na po matitigil ito, yung concert. Linggo-linggo may ibinababang mga tickets. Hanggang ipautang na. Sige na mga kapatid, utang na. Saka nyo na po bayaran. Ganun ang para lang ma-dispose yung mga ticket kahit na ipautang na. Ayan, tapos yung kanilang may mga binebenta silang mga damit. MCGI Cares, di ba? Nasa online na rin yan eh. Binebenta sa mga miyembro. Meron pa keychain. Nakita ko rin, binebenta na rin sa mga miyembro. Talaga pinagkakakitaan yung mga miyembro. Bebentahan ka ng hydrogen, water. Yun daw yung nakakagaling. Yung pala, hindi naman pala yun rehistrado. Kumbaga hindi po yan, walang permit. Oo, ganon sila eh. Marami silang binibentang mga shampoo, mga sabon. Ano pala yun? Walang lisensya. Talagang ang mga miyembro po ang pinagkakakitaan. Pati sa dugo. Yung mga miyembro uubligahin na mag-donate ng dugo para sa Red Cross. Pero pagka ang mga miyembro na mangangailangan ng dugo, wala pong available. Yung mga miyembrong may sakit, kailangan ng gamot. Anong ginagawa? Tinuturo po sa PCSO. Ang haba ng pila ng mga MCGI members sa PCSO. Sa mga yung ahensya ng gobyerno. Oo, doon nila tinuturo. Asan ang diyan, yung pag-ibig talaga sa mga kapatid? Bakit nangangailangang miyembro ituturo sa PCSO? Nasaan yung abulo yan? Saan napunta? Napunta saan? Sa mga motorsiklo ni KDR. Napunta sa mga sasakyan, sa mga kotse. Di ba? Napunta doon sa mamahaling bag noong First Lady. Napunta sa panonood ng concert ni Taylor Swift. Kasi yung pamangking babae ni KDR, nanood ng concert, nung tinanong ko magkano ang presyo ng ticket, pwede ka nang makabili ng bagong sasakyan. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaawa-awa yung mga nandyan pang mga miyembro na hanggang ngayon ay patuloy na nadadaya, patuloy na pinagsasamantalahan ni KDR. Magising na kayo, nung buhay si Brad Eli, may naidadahilan pa si Brad Eli na Bible exposition, di ba? Meron pang programa sa radyo, television, sa mga cable. Ayan, satellite, gumagamit. Yun ang dinadahilan yung pangangaral nung mawala si Brad Eli, 2021, 4 na taon na ang lumilipas, nawala na nga yung mga Bible expositions na yan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pangungulekta sa mga membro. Pagka nakolekta na yung mga abulo yan, yung mga maiiwang mga bayarin sa lokal, kuryente, renta, sa tubig, sa internet, mga miyembro ang bumabalikat. Pinapasan sa mga miyembro. Ayan, kasi yung abulo yan, kay KDR yun. Paghahati-atian na ni KDR at ng mga ministro na kasama niya, di ba? Yun ang nangyayari, kaawa-awa yung mga miyembro. Pupuntahan ng mga ministro, akala mo mangangaral, hindi. Mangungulekta lang. Yan. Yung mga dumating sila Josel doon sa lugar, sila Mel, papakainin na.
Pag alis puno ng pera yung bag na dala eh. Oo, kaya pala lagi may mga dalang bag pagka pumunta sa mga lugar ng mga kapatid. Talagang koleksyon. Parang mga ano na ikato, kolektor ng wedding. Oo, kasi wala sa ayos yung o yung paggamit nila ng mga tulong, ng mga abuloy, yung mga donasyon ng mga miyembro. Bakit naman sa atin, meron din tayong abuloyan, pero once na nagbigay na ang mga kapatid dito, yun na yun. Yung bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, sa internet. Ngayon, tayo po hindi na nangungupahan, dahil meron na tayong sariling bahay-sambahan. Ang mga miyembro dito, pag dumalo at nakapagbigay na ng kanilang tulong, donasyon, yun na yun. Kasi yung kanilang mga ibinigay na tulong, dun lahat kukunin yung pambayad sa mga gastusin. Sa MCJ, hindi nagbigay ka na ng abuloy mo, yun? Kulang pa yun, kulang pa yun. At kailangan meron pang bukod na tulungan. Tapos, bukod pa po yung mga tickets ng concert. Bukod pa ba yung mga panindang ibinabagsak? Kaya talaga mauubos ka dyan Nagkakautang yung miyembro kahit walang kinukuha, no? Kasi pagka hindi ka nakapagbigay sa ganitong buwan, susunod na buwan, doblehin mo. Kaya yung mga nagising, nag-aalisan na. Ayun, nakita nila talagang pera-pera na lang dyan sa MCGI na yan. Ngayon, ano ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas na hindi naunawaan ni Eli Soriano? Kasi si Eli Soriano, yung pagbibigay ng tao kay Satanas para ipahamak, para alisan ng kaligtasan, para ipakilalang masamang tao, kagaya ng ginawa sa akin. Ngayon, si Apostol Pablo, mga kapatid, nang magbigay siya ng isang tao kay Satanas, ano ang intensyon ng Apostol Pablo? Ano ba talaga ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Basahin natin, mga kapatid, sa Lucas 22, 31-32. Pakinggan niyo po ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa YouTube Live, ang ating mga ka-Bible Study, 68. Madami Facebook Live, 6. Ito po. Simon, si Pedro po ang kausap dito ng Panginoong Hesukristo. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas. Si Apostol Pedro, ano ang ginawa sa kanya? Siya po pala'y hiningi ni Satanas kay Jesus Christ. Ito po yung malapit na si Jesus Christ hulihin, arestuhin, para siya po ay maipako sa krus. Nag-usap ang Panginoong Hesukristo at si Apostol Pedro. Sabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Nakikinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Satanas pala, hiningi niya si Pedro. Hiningi niya kay Jesus Christ. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, binigay ba naman? Sige po, ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-participate. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas. Ang tanong ko po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, sana nandiyan si Doc J. Exeter na rin yun, si Doc J.
Nakausap ko siya nung isang araw, Brad Willie, binigay na ako kay Satanas. Sabi ko, ganun ba? Di parehas na tayo. Nauna lang ako sa'yo. O ngayon, si Apostol Pedro, hiningi ni Satanas kay Jesus Christ. Tanong ko, binigay ba naman? Sagot po, yung mga narito sa Facebook, nasa YouTube. Ha? Bigay kayo ng sagot. Para maintindihan nyo po itong ating paksa. Kaya ako'y nagtatanong para makasali kayo. At maintindihan ko, kung naintindihan nyo po yung ating pinag-aaralan. Sabi ni Jesus Christ kay Pedro, narito hiningi ka ni Satanas. Ayan. Kaya, ang tanong ko, nung hingin ni Satanas, si Apostol Pedro kay Jesus Christ, tanong ko, binigay ba naman? Ayan, may sumagot. Brother Jerry Liboon, binigay. Jim Lopez, binigay. MP Vlogs, binigay. Neil Yang, hindi po. Ayan. Ang tanong ko lang po, binigay o hindi? Wag po muna kayong sasagot ng sobra doon. Ganun po. Sana ano kayo, kumbaga sa musika, mayroong yung tawag doon, kumukumpas. Ang tawag doon, yung conductor. Di ba? Kailangan ayon sa kumpas. Wag ho kayong sosobra doon dahil pag sumobra kayo, hindi pa kimukumpas at kayo pumasok na, sintonado kayo noon. Out of tune. Kaya ang tanong ko lang, binigay ba naman ni Jesus Christ si Pedro, si Apostol Pedro kay Satanas? Ayan, Cedric, ibinigay. Ayan. Jesse Bautista, binigay. Jerry Mahinay, binigay. Ayan. Salamat po sa mga sumasagot. Yung mga hindi naman sumasagot, talagang nag-iintay na lang. Ngayon, ang sagot po ganito. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas. Yun ang sinabi ni Jesus Christ kay Pedro. Ang tanong ko, sabi ni Doc J, hindi ibinigay. Ayun. Salamat at nandiyan ka, makinig ka mabuti. Julius Legaspi na ibigay. Noong gabing siya uhulihin na, nagpauna na si Jesus Christ kay Pedro. Narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Hiningi ni Satanas si Pedro kay Jesus Christ. Ang tanong ko, binigay ba? Ibinigay Binigay. Bakit? Ito na nga si Satanas may gagawin kay Pedro Magagawa ba ni Satanas kay Pedro yon kung hindi na ibigay sa kanya? Sige nga, Doc J. Paanong magagawa ni Satanas kay Pedro na siya ligligin gaya ng trigo? I-shake si Pedro Di para mangyari yon, dapat siyang maibigay kay Satanas. Amen. Amen. O ano ba ang nangyari? Hindi pa si Pedro nga, dahil nga naibigay kay Satanas, nangyari yung sinabi ni Jesus Christ na siya ay ipagkakaila. Tama po. 3 beses siyang ipinagkaila ni Apostol Pedro. Yun nga yung sinasabi niyang liligligin siya ni Satanas na gaya ng trigo. Kaya nangyari yon kasi si Pedro naibigay kay Satanas. Nagkaroon na ng kapangyarihan si Satanas para magawa yan kay Apostol Pedro. Amen.
Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. O ngayon, ano ba ang intensyon? Kaya si Jesus Christ, ibinigay niya si Pedro kay Satanas. Dito nga kinabahan sa akin si Brad Eli Noong dinner ko si Brad Eli noong 2010. Kung mabasa ko sa Biblia na may ibinigay kay Satanas, hindi masamang tao, tatanggapin mo ka ako, mali yung tinuturo mo na yan. O, kinabahan sa akin si Brad Eli kasi si Pedro nga hindi naman masamang tao yan. Tama po. Pero ibinigay ni Jesus Christ kay Satanas. Kaya nung maibigay na si Pedro kay Satanas, nagawa ni Satanas kay Pedro na si maliglig. Nauga ang pananampalataya ni Pedro. Amen. Kaya nga nagawa niyang ipagkaila si Jesus Christ ng 3 beses. O ngayon, ano ngayon ang bilin ni Jesus Christ kay Pedro? Tuloy! Tatapat ikaw ay ipinamanhik ko na. Tatapat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ano po ang intensyon? Kaya si Apostol Pedro ibinigay kay Satanas. Ibinigay ni Jesus Christ. Ano po ang intensyon? Upang masubok ang pananampalataya ni Apostol Pedro. Tama po ba? Kaya sabi ni Jesus Christ kay Pedro na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan na po ba natin ang kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Si Apostol Pedro ibinigay kay Satanas para masupok ang kanyang pananampalataya. O ngayon, si Apostol Pedro, mga kapatid, nagtagumpay ba? Nagtagumpay naman siya pagkatapos na siya maibigay kay Satanas. Nakabalik siyang muli Di ba nakabalik siya? At ginawa niyang patibayin yung mga kapatid sa iglesia. Patibayin ng mga apostol na kasamahan niya. Amen. Amen. Sa ating mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Doc J, nandiyan pa ba si Doc J? Malino po, masala po kalugurang pengari. Kapatad, intindihan ne po. Yan ang hindi naunawaan ni Brad Eli. Kasi si Brad Eli, nung ako'y ibigay niya kay Satanas, kay Brad Eli, para ako alisan ng kaligtasan. Para ako ay dalihin na sa impyerno. Si Apostol Pedro ibinigay kay Satanas. Si Jesus Christ ang nagbigay para masubok ang pananampalataya ni Apostol Pedro. Kaya ang bilin niya, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Bakit po mga kapatid? Ganito yan. Ang pananampalataya po yung faith. Yan po ay ang ating nagsisilbing kompas. Mapa. Pagka ikaw ay may kompas, meron kang mapa, maligaw ka man. Tama po? Maligaw ka man, makakabalik ka pa rin. Makakarating ka pa rin sa iyong pupuntahan. Bakit? Meron kang kompas meron kang mapa. Amen. Sabi ni Doc J, ayos, pwede.
Ayan, salamat naman, ha? Pwede mo rin i-share to, Doc J, ha, sa iyong pagbablog. Pakinabangan din ng mga ibang exeter. Ganun po, mga kapatid, ang pananampalataya. Kaya dapat laging ingatan mo yan Kasi yan ang magsisilbi mong guide. Yan ang mapa, yan ang kompas mo. Kahit ikaw man ay malihis, ikaw man ay maligaw, hindi ka pa rin tuluyang mawawala. Kasi, kay tagal mo mang nawala, pabalik ka rin, pabalik ka rin. May ganong awit no? Ako po nakita ko yan sa mga kapatid na inaakay natin dito. May mga kapatid, matagal hindi nagpakita sa akin. Matagal hindi nakipag-ugnayan, nakipag-usap. Di ako naman kung kami wala namang naging pag-uusap, di ako wala akong aksyong ginawa. Pero dumating ang panahon, yung kapatid na matagal nang nawala, matagal nang hindi ko nakita at nakausap, nakipag-usap. At nakipag-ugnayan at yun nga, nagkwento na ng mga nangyari sa buhay niya. Talagang naligaw. Pero nung bumabalik na, yun. Nakita ko naman, nandun ba'y pananampalataya, kaya nga nakipag-usap uli, kaya nga gusto pong bumalik nung makausap ko na, sabi ko, sige ka kapatid, welcome ka pa rin naman dito kasi yung pananampalataya, mga kapatid, yun ang kailangang nasa sa atin pa rin para tayo po, kahit tayo saan man makarating, dumating man ng panahon na tayo po'y malihis, maligaw, pag nasa iyo pananampalataya, makakabalik at makakabalik ka pa rin sa Diyos. Amen. Gaya po nang nangyari kay Apostol Pedro. Naliglig siya ni Satanas kasi naibigay nga siya. Ngayon, nasubok ang pananampalataya ng Apostol Pedro. Kaya nga siya nakapagbalik loob. Nakabalik siya. At nakita nyo naman, nung nakabalik, napakatapang ng Apostol Pedro. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ibang Apostol Pedro na ang bumalik. Kasi yung una, sabi niya, hindi ko kilala yan. Hindi ako kasama sa mga alagad niya. Diba? Mahina loob ng Pedro na yon. May takot. Pero nung makabalik na si Apostol Pedro, pinagbabawalan na ng mga religious leader. Tigilan nyo ang pangangaral tungkol kay Jesus. Lalagay kayo sa bilangguan. Kayo ikay hahampasin. Ano sabi ng Apostol Pedro? Tatalima muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Ibang Pedro na yan. Amen. Yan ang sinasabi natin. Mga kapatid, makaka-Bible study. Mayroong tao binigay kay Satanas, hindi naman dahil masamang tao siya, hindi naman dahil siya may ginawang kasalanan. Si Apostol Pedro ibinigay kay Satanas para masubok ang kanyang pananampalataya. Ngayon, sino pa? Ang mababasa sa Biblia na tao, mabuting tao, lingkod ng Diyos, na ibigay kay Satanas. Sa Job 2:3-7, mababasa po natin ang kwento ng buhay ni Job. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Alam niyo na po ang kwento, nag-usap ang Diyos si Satanas, pinagmamalaki ng Diyos na walang katulad si Job sa buong lupa. Siya'y matuwid na lalaki, natatakot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan. Ngayon, naghamon naman itong si Satanas, kaya ka lang naman
Pinagtatapatan ni Job, kaya lang man siya naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Meron siyang pamilya, meron siyang mga ari-ari ang tinatangkilik, nasa kanya lahat ng bagay. Subukan mong alisin lahat ng yan. Sabi ni Satanas, tingnan mo kung magtatapat pa si Job sa iyo. O ano nangyari? Yung mga anak ni Job, pinatay. Mga alaga niyang mga hayop, pinatay din ni Satanas. Inubos ang kanyang kabuhayan. Kagagawan yun ni Satanas. Pero si Job nanatiling tapat pa rin sa Panginoong Diyos. Ngayon, nung muling nag-usap ang Diyos at si Satanas, sinabi ng Diyos kay Satanas na kahit nangyari sa buhay ni Job yung mamatay yung kanyang mga anak, yung kanyang mga alagang mga hayop, mawala yung kanyang kabuhayan, tapat pa rin sa akin si Job. Ngayon, ano ngayon ang sinabi nitong Satanas sa Diyos? Tuloy. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ito ang sagot ni Satanas sa Diyos. Balat kung balat. Lahat na tinatangkilik ng tao ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ibig lang sabihin ni Satanas, pagkabuhay na ang pag-uusapan, lahat ay gagawin ng tao para lang maisalba yung kanyang buhay. Ngayon, ano sabi ng Panginoon kay Satanas? Tuloy. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay. Ito yung sinasabi ni Satanas sa Diyos. Pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Kasi yung unang sinabi ni Satanas, palpak alisin ang kabuhayan ni Job, galawin yung kanyang pamilya. Ngayon, ito na, si Job na mismo gagalawin. Humihingi siya ng permiso sa Diyos na kung siya pagbuhatan ng kamay, galawin ang kanyang buto, kanyang laman, itatakwil ka na niya ng mukhaan. Ano sagot ng Panginoong Diyos kay Satanas? Tuloy. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay. Tanong ko po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, si Job po ba na lingkod ng Diyos na ibigay kay Satanas? Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, si Job na ibigay ba kay Satanas? Si Doc J, nandiyan pa ba? Ito namang si Job ang pag-usapan natin. Naibigay ba si Job kay Satanas? Kasi sabi ng Panginoong Diyos, kay Satanas, narito, siya'y, si Job, nasa iyong kamay. Naibigay o hindi? Naibigay, napasakabay nga ni Satanas Ngayon, ano sabi ng Diyos? Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Yun ang mahigpit na bilin ng Diyos kay Satanas. Huwag mo siyang papatayin. Ngayon, ano nangyari? Tuloy ang basa. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Dahil naibigay na si Job kay Satanas, nagawa na ngayon ni Satanas na si Job ay bigyan ng masasamang bukol yung kanyang buong katawan. Amen! 73 YouTube Live na mga ka-Bible Study. Facebook Live. 8. Praise the Lord. Hallelujah! Ngayon, dahil si Job ay nagkasakit na, nagkaroon ng mga bukol ang kanyang buong katawan, si Satanas po ang may kagagawan niyan. Si Satanas ang nagbigay ng sakit kay Job.
Ano nangyari? Sige, tuloy natin ang basa. Sa talatang 9 hanggang 10. Job 2:9 hanggang 10. Tingnan niyo po mga kapatid, kahit na si Job ay nagkasakit na, maraming bukol sa kanyang buong katawan. Ano ang nangyari? Nang magkagay, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Ano ang nangyari kahit na si Job ay nagkasakit? Ito yung kanyang asawa, sinabihan siya, namamalagi ka pa rin ba sa iyong pagtatapa? Itakwil mo na ang Diyos, mamamatay ka, sabi nung asawa ni Job. Ngayon, ano sabi ni Job? Tuloy ang basa. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Mga kapatid, mga ka-Bible study, si Job kahit na siya nakaranas ng ganoong siya nagkasakit, na malagi pa rin siya sa katapatan sa Diyos. Amen. Napatunayan na tapat pa rin si Job sa Diyos. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ayun, ganon si Job, mga kapatid. Ano man ang mangyari. Talagang ipinakipaglaban niya yung kanyang pag-ibig sa Diyos, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na malagi siyang tapat sa Diyos. Yung pagbibigay kay Job, kay Satanas, ano po ang intensyon? Para mapatunayan ang katapatan ni Job. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube. Si Job, pinagsalitaan niya yung kanyang asawa kasi sinasabihan siya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos, mamamatay ka. Ano sabi ni Job sa kanyang asawa? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ang nasa isip ni Job, yung mga nangyari na yon, galing sa Diyos yun. Kahit masama pa, galing din sa Diyos. Pero walang alam si Job sa nangyayari na si Satanas ang may kagagawan nun. Nagkakaintindihan po. At si Job, wala namang pagsasalita na sinisisi niya ang Diyos sa mga nangyari sa buhay niya. Amen! Maliwanag po ba sa mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Nabasa natin na yung pagbibigay ng isang tao kay Satanas, meron naman palang magandang motibo. Ibinigay si Pedro kay Satanas para masubok ang kanyang pananampalataya. Ibinigay naman si Job kay Satanas para mapatunayan ang katapatan ni Job sa Diyos. Amen. Kay Brad Eli, kaya sabi ko talaga si Brad Eli, walang unawa at walang karapatan na magbigay ng isang tao kay Satanas. Kasi pag si Brad Eli, ang gagamit niyan, pag binigay kay Satanas, wala ka ng kaligtasan. Impyerno ka na. Sabi nga ni Brad Eli, yung mga taga Sodom at Gomora may pag-asa pang maligtas. Yung mga nakipagtalik sa kapwa lalaki, nakipagtalik sa kapwa babae, ginawa lahat ng kasamaan, kay Brad Eli may pag-asa pang maligtas yun. Pero yung si Willie Santiago, wala nang pag-asang maligtas yan.
Pinag-abogado ni Brad Eli mga taga Sodoma at Gomorra. Kaya pala ganun si Brad Eli, yung palang mga taga Sodoma at Gomorra, kaano niya? Kapartido mo. Ano sabi noong pisa ni KDR? Kaya daw si Brad Eli inatake sa puso. Hindi ka inatake sa puso ng tulog yun, gising yun, sabi. Paano gising? May ginagawa. Threesome. Naloko na. Kaya pala hindi nila masabi ang cause of death ni Brad Eli, kasi talaga namang yung sanhi ng kamatayan masyasyak no? Oo, karumal-dumal. Oo. Ayun po mga kapatid, mga ka-Bible study. Ako inalisan ng pag-asa sa kaligtasan ni Brad Eli, pero binigyan niya ng pag-asang maligtas yung mga taga Sodoma at Gomorra. Kasi iba si Brad Eli, iba ang kanyang motibo, intensyon pag nagbigay ng tao kay Satanas. At hindi naunawaan ni Brad Eli ang talagang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Ang nakita natin mabuting intensyon ano po? Kay Pedro para masubok ang pananampalataya. Kay Job naman para mapatunayan ang katapatan ni Job sa Diyos. O ngayon, yung taga-Korinto, natatandaan niyo po yung nagkaroon ng relasyon sa asawa ng kanyang tatay, incest. Nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Ibinigay yung kay Satanas, tama po. Tapos sinabihan pa ng Apostol Pablo na itiwalag yon ng mga nasa Korinto. Ano po ang ating makikitang nangyari doon, mga kapatid? Basahin natin. Ikalawang Korinto, 2:6 hanggang 8. Ito po ang ating mababasa. Sukat na sa gayon ng kaparusahang ito na ipinarusa ng marami. Tuloy. Upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, si Apostol Pablo, nung muli siyang sumulat sa mga nasa Korinto, meron siyang binabanggit sa kanyang sulat. Ang sabi niya, upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Sino po yung siya na binabanggit niya rito? Yung nagkasala. Yung nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Nagkakaintindihan po. Para kay Apostol Pablo, dapat yung mga nasa Korinto, patawarin na yun. Patawarin na siya, yung nakiapid sa asawa ng kanyang ama. Kasi, ano po ang nangyari dyan? Noong yan po ay ibigay kay Satanas at itiwalag sa iglesia, nalumbay na yung tao. Nalungkot na at pinagsisihan na niya yung kanyang maling ginawa. Amen! Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen po ba? Noong maibigay kay Satanas, maitiwalag yung lalaki na nakiapid sa asawa ng kanyang ama, si Apostol Pablo, nakitaan niya ng kalumbayan yun, ng pagsisisi. Kaya ito ngayon ang kanyang pamanhik, pakiusap na sa mga nasa Korinto, patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Tuloy. Dahil dito ipinamamanik ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya. Tinuturo ng Apostol Pablo, ibigin nyo yan. Yung ipadama, yung pag-ibig, pagmamahal niya sa kapatid na nagkasala na yan. Kasi,
Ito mga taga-Korinto, mga kapatid, masyadong extreme. Noong gumagawa ng pakikiapid yung tao na yan, wala silang aksyon. Hinayaan nila. Ngayon, nung namang sila sabihan ng Apostol Pablo na yan ay itiwalag, kumilos sa mga taga-Korinto, kaya lang sumobra naman. Ayaw nang kausapin, ayaw nang pakisamahan. Nandyan na yung pagsisisi, pinakita na nung nasa lalaki na yun sa Korinto, hindi binibigang pansin ng mga nasa Korinto. Naintindihan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nung una, hindi kumilos sa mga taga-Korinto, kinusinti pa. Nung namang sila kumilos na, sobra naman ang pagkilos na ginawa. Hindi na tinuring na yan ay kasamahan sa iglesia, na yan ay kapatid. Wala nang pumapansin, wala nang nagpapadama ng kanyang pagmamahal, ng pag-ibig doon sa nagkasalang kapatid. Kaya ito si Apostol Pablo na sinasabihan niya yung mga nasa Korinto na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa kanya, ipadama pa rin yung pag-ibig doon sa nagkasalang kapatid. Tuloy! Sa talatang 10. Tatapot ang inyong pinatatawad ng anuman, ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. 11. Upang wag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ayun po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Si Apostol Pablo pala, yung nagkasala sa Korinto, pinatawad na niya yun sa nagawang kasalanan. Kaya ito ang kanya sinasabi sa mga nasa Korinto, patawarin nyo rin. Kasi pinatawad ko na rin naman na yan Tama po? Naintindihan po ba natin? Kasi kaya niya hinihikayat yung mga nasa Korinto na patawarin na yung nagkasala, kasi pag hindi sila nagpatawad, malalamangan sila ni Satanas. Talagang matutuluyan na yan. Hindi na makakabalik yan. Tama po. Naintindihan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya ito si Apostol Pablo, pinatawad na niya yung nagkasala sa Korinto. Tapos, sinasabihan niya yung mga nasa Korinto na patawarin na rin ninyo siya. Kasi yan naman nagsisi na rin. Nalumbay na rin sa kanyang pagkakasala. Kasi po ganito yan, mga kapatid. Pag ang isang tao po'y ibinigay kay Satanas, ano mangyayari sa tao na yon? Si Satanas po magkakaroon na ng kapangyarihan. Kumbaga, directly, meron na siyang sa'yo, access. Pwede ka nang galawin ni Satanas. Galawin ang iyong laman. Tama po, gaya nung ginawa kay Job, nagalaw yung laman ni Job, nabigyan siya ng sakit. Pag ang isang tao na ibigay kay Satanas, eto na si Satanas, kaya na niyang guluhin ang buhay mo. Bigyan ka ng problema. Malugi na negosyo mo. Mawalan ka ng trabaho. Tama po, magkasakit ka. Kasi ikaw ay naibigay na kay Satanas. Wala ka na sa pag-iingat ng Diyos. Nagkakaintindihan po. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yun ang nangyari sa nasa Korinto nung siya maibigay kay Satanas. Naramdaman niya na yung buhay niya magulo na. Kasi nandiyan na si Satanas para guluhin ang buhay niya O kaya dumating siya roon sa siya'y nagsisi, nalumbay sa kanyang ginawang kasalanan. Nung makita ng Apostol Pablo yung kalumbayan na yon, yung pagsisisi na yon sa taga-Korinto, pinagkaloob na niya yung pagpapatawad. Sinabihan niya ang mga nasa Korinto, patawarin na rin. Tanggapin na rin yung kapatid na yon. Para wag silang malamangan ni Satanas. Kasi pag hindi ka nagpatawad, makakalamang na si Satanas.
Ano dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Yung nasa Korinto na nagkasala ng pakikiapid, yun po ibinigay kay Satanas. Pero nakabalik uli iyon. Amen. Nakapagbalik loob uli yun sa Diyos. Amen. Yan ang dapat nating maintindihan. Nagkasala yung kapatid, binigay kay Satanas, para yan po ay madisiplina. Amen. Para mahinto, maawat sa kanyang kasalanang ginagawa. Nung nakaraang linggo, may tanong si Brad Melvin kaya lang sabi ko hindi ko pa pwedeng sagutin dahil matatapos ang aking paksa. Yung sina Jimenez at Alejandro, ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ano ba ginagawa ng dalawa? Namumusong. Para sila'y masaway sa pamumusong, ibinigay kay Satanas. Nagkakaintindihan po. Kumbaga, yun disiplina na ginawa ng Apostol Pablo para matuto. Ngayon, depende yan. Pagka ibinigay kay Satanas, kung yan ba ay matututo sa kanyang pagkakamali o magpapatuloy sa kanyang ginagawang pagkakamali. Nagkakaintindihan po. Binigay kay Satanas kasi may ginagawang kasalanan o para masaway, mahinto yung kasalanang ginagawa. Kaya binigay kay Satanas. Kasi pag naibigay na kay Satanas, ay nasa may ka na ni Satanas. Lahat na lang ng gustong gawin ni Satanas sa iyo, mangyayari na. Ngayon, pag ikaw naman na-realize mo na pagka ikaw ay nakabalik sa Diyos, magiging maayos na uli ang buhay mo, sisikapin mo ngayon na yung kasalanan, yan tigilan mo na. Hindi ka na magpatuloy. Tama po, para ikaw ay mapatawad at makabalik ka na sa Diyos. Para hindi ka na uli guguluhin ni Satanas. Hindi na uli mangyayari ang kanyang mga kagustuhan sa buhay mo. Amen! Praise the Lord. Hallelujah! Nathaniel Orzales, ang galing bro. Ganun pala yun, gumuguhit. Ano po yan? Ipinagkaloob ng Holy Spirit na maunawaan po natin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo si Brad Eli, nakamatayan po ito, hindi niya naunawaan si Brad Eli na para sa mga nasa MCGI, the only sensible preacher, the most sensible preacher, hindi naunawaan po itong pagbibigay ng tao kay Satanas. Tayo po sa biyaya ng Panginoon, sa unawang ipinagkaloob ng Holy Spirit, naunawaan po natin ito mga kapatid. Yan. Thank you so much, Brother Willie, kay Jollibee Foods Corporation. Yan. Ito nga po ibigay ng Holy Spirit. Pinagkaloob po na maunawaan, pinaunawa po sa akin, para naman po yan ay maitawid sa inyo. Napakaliwanag ng natutunan ko. Panis si Eli Soriano. Nagsasabi lang naman po tayo ng totoo dito. Ako po, matagal na kasama ni Brad Eli Gumagawa kami ng mga paksang aralin. Hindi nga po ito naituro sa akin ni Brad Eli, yung talagang kahulugan ng pagbibigay ng tao kay Satanas. Kasi ganito mga kapatid, noong October 2009 sa Araneta Coliseum, nang ako'y ipahayag na ibinigay na kay Satanas, marami doon natuwa. Lalo yung mga galit sa akin. Yung mga MIC, na naire-report ko nung araw kay Brad Eli sa kanilang mga kalokohan, yung kanilang mga pagsasamantala sa mga miyembro. Di pag nakarating sa akin yung reklamo, nasususpindi yung MIC. Hindi ba yung taga Davao? Natatandaan yung mga taga Davao, talagang yung MIC na destino dyan may ginagawang kalokohan. Lahat ng reklamo harang, kumbaga news blackout. Hindi talaga makakarating ang reklamo sa Apalit, Pampanga kasi hinaharang ng MIC
Nung panahon na yun, yung kapatid ko, natira sa Davao, si Francis. Yung mga kapatid na may reklamo, kay Francis pumunta. Di nakausap ko si Francis sa telepono na may reklamo nga sa MIC. Sabi ko, madali naman kako yung iparating ang inyong reklamo. Kaya lang, kailangan may ebidensya. Kabisado ko kako si Bratelli, hindi papatol yan kung sumbong lang at walang ebidensya, lalo ang inyong nirereklamo, MIC, ministro. Bigyan nyo kako ko ng, ng ebidensya, ng resibo. At sigurado ka kung makakarating ang inyong reklamo. Yun nga po nangyari. Nag-ipon ng ebidensya yung mga taga Davao, tapos sa pamamagitan ng kapatid ko, na ipa-LBC sa akin yung ebidensya. Ayun, noong buksan ko yung LBC sa office ni Bradele, basahin yung ebidensya, yung sinusumbungang MIC. Nung oras na yun, sinuspinde. Naobliga si Bradele. Tinawag si KDR. Daniel, paano ba ito? Kasi nung mga panahon na yun, si KDR ang abogado sa mga MIC. Siya ang humaharang sa tsuhin niya pag kami mga sususpindihin. Sa harap ko sabi ni Brad Eli kay KDR Daniel, paano ba to? May ebidensya. Walang kibo si Daniel. Hindi siya makapagsalita kasi nandiyan ang ebidensya. Suspendido yung MIC. Ang ibig ko lang sabihin, marami kong nakabanggang mga MIC nung araw. Kahit si Robert Naboa. Yan nasuspindi yan dahil ako sa kanya nung araw, kaya galit sa akin yan Kaya pala ako siniraan ni Robert sa mga taga-Singapore. Nung ako'y makarating sa Singapore, si Robert Naboa ang nanira sa akin. Na ako raw ay may dalang baril at nahuli, na ipakulong sa Singapore. Kasi meron ding si Robert, meron din siyang ginawa nung araw na ako yung nakadiskubre. Kaya siya sinuspindi ni Bradley Hindi ko na lang ikwento ngayon, sa ibang pagkakataon na lang. Ang ibig ko pong sabihin, marami kong nakabanggang mga MIC, mga manggagawa sa MCGI kasi pag talaga kalukuhan, kamalian at pagsasamantala ang mga ginagawa, nagsasalita ako kay Brad Eli. Kaya noong makasilip sila ng pagkakataon, doon sa Araneta Coliseum, nagsuggest sila na ibigay na natin kay Satanas yan, si Willie Santiago, yung Ato Tobias pa ang nanguna. Namatay na rin po yan, na COVID, si Kaato. Ayun, nagpalakpakan, nagkaingay sa Araneta Coliseum. Dumadagundong ang hiyawan. Natuwa sila noong ako ibigay kay Satanas. Kasi ang sabi ni Bradley, walang kaligtasan pag naibigay kay Satanas. O ngayon, doon ko nakita na talagang sa MCGI, natutuwa sila pagka mayroong mapapahama. Maligaya loob nila pagka, di ba yung nakuryente na tsuhin ni KDR, dito nakaraalang dahil bumabagyo, hinabol po yung yero na lumipad, nadikit sa live wire, nakuryente. Alam niyo po ba nung si KDR ay magsalita, may halo pang panlalait doon sa namatay niyang tsuhin Na pa siya, kumbaga, tsuhin niya yung namatay, kapatid ng tatay niya. Kung may mga sinabi, binulgar sila, nung magsalita si KDR, may pang-uuyam, may pangungutya pa doon sa namatay Oo, may panlalait na ginawa pa Natutuwa sila na mayroong napahamak, natutuwa ang loob nila na mayroong ibinigay kay Satanas na ang pagkaunawa nila, wala nang kaligtasan yun sa impyerno na yun. Yun nga ang ginawa ng mga nasa stage, nagyakapan, nag-appear, nag-high five pa yung mga ministro nung ako ipahayag na ibinibigay kay Satanas. May mga naglulundagan pa sa tuwa Si Sister Luce nagsalita pa sa stage. Lahat po ng may alam tungkol kay Willie Santiago, para sa katotohanan po mga kapatid, umakyat po kayo rito at magsalita. Talagang free for all na ho yun, mga kapatid. Lahat na lang noong mga hindi ako kursunada.
Kung meron man dati na bumati sa akin at hindi ko nabati dahil ako'y nagmamadali o masama pakiramdam ko nung oras na yon, umakit na rin sa stage. Alam nyo, mga kapatid, yung Willie Santiago na yan, suplado yan eh. Ayun, lahat na lang po ng may mga sama ng loob sa akin, yung mga nakabangga ko nung araw dahil mali ginagawa nila, yung nangungutang sa akin, anong oras na hindi, wala akong pera para maipautang umakit na rin sa entablado at nagsalita. Lahat po yan welcome nila Basta negatibo sasabihin sa akin, welcome. Sige, sa'yo na mikropono at magsalita ka na. Talagang balatan mo na ng buhay ang si Willie Santiago. Ngayon. Alam nyo mga kapatid, dapat po ang kalooban natin. Pagka mayroong isang tao naliligaw, nalilihis, mayroong mga nahikayat ng mga maling turo, dapat bang ikaw ay masaya na yung ganong kapatid nalihis na landas, naligaw, nadaya ng mga mandarayang mga tagapagturo? Dapat bang matutuwa ka na yun papunta sa kapahamakan? O basahin natin, huling talata po, Judas 1:22-23. Magandang balita Biblia, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Ano po sabi? Kaawaan ng mga nag-aalinlangan. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, sa unang iglesia, may mga huwad na tagapagturo, bulaang guro. Ano ginawa ng mga bulaang guro? Naghasik, nagturo ng alinlangan sa mga miyembro. Nagtanim ng pagdududa. Ngayon, ang alinlangan, doubt, kalaban po yan ng pananampalataya. Isa po sa kaaway ng pananampalataya, kontra sa pananampalataya ang alinlangan. O ngayon, mayroong sa iglesia nung araw na bigyan ng alinlangan ng mga bulaang guro. May mga tinuro sila, maling turo, nag-alinlangan na yung mga kapatid sa mga tinuturo ng mga apostol. Kaya ito po si Judas. Sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Mga miyembro ito na natawiran ng alinlangan ng mga bulaang guro. Ano sabi? Tuloy. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ano ang dapat nating maintindihan? Dahil itong mga nag-aalinlangan, na iligaw, na daya ng mga bulaang guro, saan sila papunta? Papunta na po sa apoy ng paghuhukom. Mapapahama kasama ng mga bulaang guro. Tama po. Ano sabi? Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ito po yung sinasabi ko na hindi ko nakita sa MCGI. Nung ako ipinahayag na ibinibigay kay Satanas, nagkakatuwa sila. Masaya loob nila na may naibigay na tao kay Satanas. Kasi sabi ni Bradele, masamang tao yang si Willie Santiago, wala ng kaligtasan yan kasi ibinigay ko na kay Satanas. Palakpakan yung mga miyembro. Natuwa sila. Pero sa Biblia, pagka mayroong mga papunta sa kapahamakan dahil nabigyan ng pagdududa, alinlangan ng mga bulaang guro, ang mangyayari kasi mapapahamak yung bulaang guro, kasama na rin yung mga naaakay niya, nahikayat niya. Tama po. Ang sabi po sa Biblia, kaawaan ninyo ang nag-aalinlangan. Agawin sa apoy ng paghuhukom. Dapat gagawa tayo ng paraan para yung mga papunta sa kapahamakan, maano natin, mailigtas. Amen.
Nagkakaintindihan po. Dapat ganyan ang nasa kalooban ng mga Kristiyano. Si Satanas, nandyan, gumagawa ng mga paraan para ang mga tao ay madala sa impyerno, gumagamit ng mga bulaang guro. Nagtatawid ng mga maling aral, nagtatawid ng mga alinlangan sa mga tao. O mapupunta sa kapahamakan yung mga nadaya, yung mga naakay ng mga bulaang guro, nabigyan ng mga alinlangan, dapat tayo po'y maawa pa. Dapat tayo gumawa ng pagsisikap na sila po ay maagaw. Maagaw sa apoy. Hindi yung ipagtutulakan mo pa sa apoy. Sa MCGI ngayon pagka nagtanong ka kay KDR, tiwalag ang mangyayari sa iyo. Marami nagrereklamong Exeter, Brad Willie, tinanggal ako sa GC namin. Wala na ako sa GC. Kasi nagtanong lang naman ako. Noong araw, sabi ni Brad Eli, daig ng ang taong palatanong, daig ang marunong. Kay Brad Eli yun na slogan Ngayon kay KDR, ang palatanong ay ibang diwa. Yan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang atin pong paksa. I hope marami po kayong natutunan at nakinabang po kayo sa ating paksang na ipaglingkod. Ang tunay na kahulugan po ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, hindi naman para po ipahamak yung tao, para alisan ng kaligtasan, para dalhin sa impyerno. Hindi po ganon. Si Pedro, binigay kay Satanas, nasubok po yung kanyang pananampalataya. Si Job, binigay kay Satanas para mapatunayan ang kanyang katapatan sa Diyos. Yung nasa Korinto na nagkasala ng pakikiapid, ibinigay kay Satanas para madisiplina, para mahinto yung kasalanan. Amen. Nung mahinto yung kasalanan, nakapagbalik loob sa Diyos yung nasa Korinto. Salamat po sa ating mga nakasama ngayong umaga at malapit na pala mag alas 11. Yung ating commanding prayer, gagawin na po natin sa pangkalahatan. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit, karamdaman yan na ating uutusan mga kapatid. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, tanggapin natin ang ating kagalingan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan ngayon na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Jesucristo, instant healing or gradual healing ang ating tinanggap, magpasalamat po tayo sa Panginoong Jesus. Makagawa po tayo ng short video testimony para maipamalita po natin ang kabutihan, ang pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa inyong suporta na ipinagkakaloob dito po sa ating programa. Bumaba po nawa ang creatinine ni Romeo Milanes. Ayan, kung kayo po'y sumabay sa ating commanding prayer na ginawa, yun, matatanggap niyo po ang kagalingan na yan. Sige po, inaanyayahan po natin ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study ngayong umaga para po sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, Ama, salamat po. Sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa mabuting pagkakataon ay pinagkaloob mo sa amin na ngayong umaga muli po kaming makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Ama, ipagkaloob mo po na ang iyong mga salita ang matanim sa aming mga puso. Magamit po naming gabay sa aming mga patuloy na paglilingkod sa iyo. Ama, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa araw-araw na pagliligtas at pag-iingat po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, ng maraming salamat. Ama, sa pagkakataon pong ito, nadalangin po namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway na nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Ama, maawa ka po sa bawat isa sa kanila. Bigyan mo po sila, Ama, ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala at mapaglingkuran. Iwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po ng pagkakataong maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Ama, silang lahat ay matawag mo at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, tulungan mo po ang iyong banal na gawain na makapagpatuloy. Magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit at magtataguyod sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya ngayong umaga, magmula sa mga may katandaan na sa buhay, sa bawat mag-asawa, sa mga binata at mga dalaga, hanggang sa aming mga anak, ng mga musmus na mga bata na ipinagkaloob mo po sa aming mga pananagutan. Ama, nakikilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Alam mo rin, Ama, na meron po kami kani-kanyang mga suliranin, mga problema na pinagdaraanan sa kasalukuyan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga agarang sagot, solusyon sa mga problema ng bawat isa sa amin. Patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit, karamdaman na nasa aming mga katawan at sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo po, Amang, pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sa aming pagtatapos ngayong umaga, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ipagkaloob ang iyong proteksyon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Nilayo mo po kami, Ama, sa lahat ng kapahamakan, sa mga mabibigat na mga sakit at mga karamdaman, sa kamay ng masasamang tao, sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso na ang lahat ng aming mga kahilingan ngayong umaga ay ipinagkaloob mo na po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga. Hanggang sa susunod pong linggo, kung loloobin ng Panginoon. At yung atin po palang pang Martes at pang Webes na Bible study sa gabi, sana po mabigyan nyo rin po ng oras.
Sige po, paalam na po sa inyong lahat. Patuloy po nating tanggapin ang pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.